nasa abroad ako, nakabakasyon lang ako. Talaga, anong trabaho mo dun? Kusinero. Kalalapag lang natin, so wala tayong experience na kahit ano about Mm. sa kitchen. So, nagsimula ako talaga sa dishwasher. Hindi ako minumura ng magulang ko tapos dito mumurahin ako. Ang question, bakit namin lalabas yung pagkain na alam naming may mali na? Nai-imagine ko iba't ibang nationalities. Nagkakasundo-sundo ba kayo sa lasa nung niluluto niyo? Tunay. Ano ako dun, waiter, post dispatcher din. Nag-a-arrange din ako ng food ng mga bento-bento. Hmm. Nabully din ako dun eh. Tinuturo ko din sa staff ko 'to. Hindi ako papayag sa isang araw na wala akong matututunan kahit isang bagay lang. Hmm. So yun na yung way of training ko para sa sarili ko. Ayan, welcome again sa aming bagong episode ng Expat Ako Podcast, kung saan meron kaming bagong guest or special guest for tonight. Guys, so today's episode, he's someone na alam ko at matagal ko na 'tong kilala, na maraming pinagdaanan pero sobrang dami na ring na-achieve. Please welcome Chef Ang. And also kasama niya rin yung aking best friend, si Krisha. Hello, welcome! Thank you, Chef, sa pagpapa-unlock sa aming invitation. Gusto talaga namin ikaw maging first guest dito sa aming Thank you. podcast. Dahil marami kaming naririnig na mga gandang inspirational na istorya na pwede mong i-share sa amin. So, we're very excited. So, sa ngayon, pwede mong ikwento sa amin yung iyong trabaho. Ano yung pinaka work mo ngayon? Ilang tao yung hinahandle mo and ano yung mga nationalities? So yeah, I'm a head sushi chef here in UAE, Japanese restaurant. Almost 13 years, let's say, on that ano lang, yung company ko ngayon, current company ko. Sa same company na yun? Same 13 company, years? 13 years, Tagal yes. nun, ha? And then my mentor is a Japanese chef. Yung mentor ko na yun is since kid, he was a kid pa nung yun na yung ginagawa niya. So talagang kung pag-uusapan ay skills as a sushi chef, so napupunta rin ako sa magandang mentor. So yun, kami sa sushi department, total 20 chef, sushi chef. So yeah. So 20 yung kasama ka na doon sa 20? Kasama na kami doon, tsaka yung mentor ko. Ano yung pinaka-work mo sa daily routine or daily work? Yung taking care ng section, so most likely for quality control, food costs, and then making new ideas, yung mga create ng mga bagong dishes. So madami nagsasabi 'di ba na madali lang yung sushi chef. Magro-roll ka lang, gagawa ka lang ng nigiri, and then magi-slice ka lang, which is wrong din. Kasi pinagdaanan ko yung step by step niya eh. So nagsimula din ako sa mababa through kung nasaan ako ngayon. Nagkakaroon ba ng barrier dahil iba't ibang nationalities? Kamusta ang pag-work with different nationalities? So about sa barrier, for sure dyan, number one dyan yung language eh. Tsaka culture. So meron kaming Filipinos, and then Nepalese, may nakasama din ako before na Indonesians, then may Indians, we have Vietnamese as well. So nabanggit ko sa culture kasi yung nature nila as a person, 'di ba iba? Yung kung ano yung kinagisnan nila nung sila bago sila tumapak sa UAE. So iba yung paano ba? Sasabihin natin na meron silang sinabi na akala mo aggressive. Pero wala lang pala sila. So yung isang tao is parang magko-complain siya na bakit naman ganun makipag-usap? Sabi normal lang yan. Meron talagang dapat tap din ako doon para ako mismo yung mag-explain sa kanila na okay, medyo siguro miscommunication lang through your language and actions.
maraming restaurant hindi naman talaga nakikita ng tao yung mga nangyayari, wala silang idea dun sa True, loob. true, So, true. kaya interested kami na Mm, malaman kung ano yung mga nangyayari sa loob. mm. Kasi nai-imagine ko, iba't ibang nationalities, nagkakasundo-sundo ba kayo sa lasa nung niluluto nyo? Kasi iba-iba yung panlasa nila Magandang eh. question yun. Oo, tunay. Kasi especially sa, hindi ko naman sinasabi na iba yung panlasa talaga nila o minsan kasi sa palate is, let's say for example natin is mga Indians or mga Sri Lankan, mga ganyan. So, Japanese kasi is more on, balanced taste eh. Mm. So, siyempre nabanggit ko yung mga gano'ng ano, nationality. So, mas more in sila sa herbs. So, Mm. strong flavor. Pero dun sa pagdating sa ano namin, sa trabaho namin, so talaga may sinusunod kaming standard na lasa. Mm. Tapos hindi dapat mabali yun. Kasi nga, Okay. magiging problema din namin yun eh. Mm. Pag Oo. may mga ganong senaryo, halimbawa nagrereklamo sila sa food, Mm. as head chef, anong anong ginagawa mo? So, kauna-unahan nun, bakit namin ilalabas? Ang question, bakit namin ilalabas yung pagkain na alam naming may mali na? So, from that point pa lang, dapat na-stop na namin. Quality control and, consistency. Yung ano, yung nationality, may Meron. factor talaga yan sa paggawa talaga. Naniniwala ako dun, oo. Kasi Oo. magkakaiba ng lasa, eh. Kahit Oo, nga sa 'di ba? paningin ng tao, eh. Kasi meron akong, Turkish na katrabaho. Mm. Alam niyo yung salmon, 'di ba? Kung Mm. anong kulay. Anong Ah, kulay yun? parang Parang orange? Orange, pero ang tingin nila pink. Gano'n. Dahil daw sa kung ano yung Mata. pattern ng mata siguro. So, Okay. gano'n. So, ibig sabihin naniniwala din talaga ako sa panlasa ng Iba-iba bawat rin yung tao. ano, panlasa. Mm. Oo. Ilang department kayo sa kitchen? So meron kaming, robata, Ano yun? para sa ihawan yon. So, Mm. yung alam mo yung nag-iihaw-ihaw kayo do'n, mga steaks, Ay, kasi mga open, 'di ba yakitori. open kitchen kayo? Oo, Mm. 2 open kitchen kami do'n, isang robata tapos, yun sa sushi namin, may sushi counter kami. Then Hmm. meron kaming main kitchen and then tempura, so mga deep fry. Mga nasa loob? So, nasa loob Oo. is yung main kitchen talaga yon. So, nandun na yung pastry namin, nandun na yung mga fryers, Hmm. dun na lahat ginagawa, yung mga Oo. oven. So, meron din kaming prep section. So, Prep, dun namin ginagawa lahat yung mga, production ng mga pagkain bago dalhin siya sa kitchen. Ano yun, bago yung mag-open yung restaurant, Mm. pine-prep niyo na, maaga kayo pumapasok Meron or kaming, graveyard din shift, pero sa amin, sa Hmm. department namin, sa sushi, wala talaga kasi kailangan naming i-serve ang sushi na fresh talaga. Mm. So, ayan chef, ngayon baka merong mga nanonood Mm. na gusto ring ma-attain yung na-attain mo sa culinary, career mo. Mm. So, puwede mong i-share kung papaano ka nag-umpisa? Okey. Para sa'kin yung culinary talaga, 'pag tinanong ako, parang hindi ako kaano-ano sa culinary kasi hindi Mm. naman ako galing dun talaga. Mm. So yun, kung paano nag-start Oo. Anong first job mo dito sa Dubai, dito sa Chef Ang? Dubai, ibang company yung jinoin ko kasi nga siyempre bago tayo sa Dubai, kalalapag lang natin, so wala tayong experience na kahit ano about Mm. sa kitchen. So nagsimula ako talaga, sa dishwasher. Ano bang ano mo chef, ano ang degree? Natapos ko Ano sa natapos mo? BS Public Ad ako, Public Administration. Public ad. Oh. Oo. Tapos nag-start ka as dishwasher? Yun naman talagang pagkakaalam ko bawal kang mamili 'pag dumating ka dito sa ibang Totoo. bansa, eh. Ah. So hindi ko madadala yung ano ko, eh. Yung degree 'no? Oo. Dun ka talaga mag-starts kung saang Kung may gusto mo available na talaga, job. oo, talagang kakainin mo talaga kung ano yung isusubo sa'yo ng pagdating mo dito. Lahat, ego mo, kung ano man 'yan. Hmm. So, from zero ka talaga. Can you share yung mga experiences and previous job mo? Nagka-college ako nun tapos nag-part-time ako sa Hmm. Pilipinas. Tapos pagka-grad ko is naging ano ako, sales associate Mm. Mm. sa isang mall. Mm. Then, naging merchandiser din ako ng soft drinks. Hmm. Nag-ano sa supermarket, mga gano'n. May naikwento ka tungkol sa Hmm. mga karanasan mo sa chef sa amin. Okey, Puwede mo okey. i-share sa amin ngayon Oo, ulit? kasi nagpa-part-time ako nun sa ano, so siyempre part-time student.
ano ako dun, waiter, tapos dispatcher din. Nag-a-arrange din ako ng food ng mga bento-bento. Mm. Hmm. Yun, nabully din ako dun eh, Oh. ng mga chef. Anong sabi nila? Sabi nila na parang wala daw silbi, tamad, gano'n. Tapos sabi nila, nakapasok lang naman ako dahil sa may connection lang ako. Mm. Pero hindi Mm. naman yan, wala yan, parang gano'n. Yun, sabi ko tumatak din sa akin yun. Sabi ko, ganyan pala kayo pag kusinero, dapat talaga ganyan yung ugali, Mm. pinapakita nyo. Ilang taon ka nito? Mga 19 siguro, 19 o 20. Bata pa. Napaisip din ako, sabi ko, bakit ganyan kayo umatake sa akin? Anong ginawa ko sa inyo? Mm. So, doon pa lang, sabi ko, hindi ako magiging katulad nyo. Oh. Kaya ako maging ganyang kusinero, tapos ang sama pala ng ugali nyo, dapat ganoon, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, hindi ako magiging ganyan. Expound natin doon sa pangbubuli. Papaanong klaseng bully? Is it ano lang, words or? Words talaga, tapos talagang parang ayoko nang pumasok ng kusina kasi na mga plastic din, nagiging plastic sila sa akin. Harap-harapan ba nila ikaw sinasabihan? Hindi, pinaparinggan nila ako. Nasa kusina sila, pero ako lang naman ang kausap nila dun eh. Wala naman iba eh. Mm. Kasi ako lang naman yung may kakilala na manager, kaya bakit ako nakapag-part-time eh. Ganun. May mga parinig silang ginaganon sa'yo. So talagang masakit Mm. na sinabi nila sa akin yan. Tapos one time na nangyari, di ba naging kusinero ako ngayon? Di ba? Umuwi ako first vacation ko sa Pilipinas. Nakita ko yung isang tao na nang ganun sa akin. Nasa ano siya, isang fast food din na ano. Tapos, kamusta ka? Sabi niya sa akin, nakita niya dumaan ako sa mall eh. Sabi ko, nandito ka pala. Sabi ko, naglipat ka na, wala ka na doon. Sabi ko. Sabi niya, nandito ako. Naging waiter siya, hindi na siya kusinero. Oh. Sabi, saan ka nagtatrabaho? Sabi ko, nagdudubay na ako. Sabi ko, nasa abroad ako, nakabakasyon lang ako. Talaga, anong trabaho mo doon? Kusinero. Sabi ko talaga, in your face. Sorry, pero yun lang sabi ko, okay. Ano yung reaction niya nung sinabi mo? Natulala siya, actually, talaga natulala siya. Siguro nag-reminisce sa kanya Siguro yung nag-throwback sa kanya, ito ba yung nabubuli namin? Baka ibang tao to? at least 'di ba, lesson sa'yo yun na ito yung naranasan mo, dito na yun mag-stop. Pagdating ng araw na ikaw naman yung nasa posisyon, hindi mararanasan ng mga pero bully din ako eh. In a good way, In a good way. In a good way. Ang ganda na sinabi ni Kaya- Franz. Bully din pala. Pero In in a a good good way, in terms ng binubuli ko kasi gusto ko silang pasiyahin. Okay. Ayaw ko kasi nung puro trabaho eh. Okay. Gusto ko nag-e-enjoy kayo, nakasama niyo ako. to tropa, Joke ganun time na lang. Joke time lang. Pag ano kasi, eto sila yung mga, 'di ba yung mga ka-head chef mo, sama-sama sila eh. Lumalabas sila sa mga birthday yan, lahat. Kahit mga halimbawa, 'di ba, nasa head na ako, dinaanan ko yung posisyon na pinakamababa. Alam ko yung nararamdaman nila, yung pressure, kung paano mailang sa trabaho pag nakatingin yung amo. Alam ko yun, kaya naintindihan ko sila. Sabi ko, relax lang. Gawin mo yung trabaho mo. Nandito lang ako, babantayan kita. Iko-correct kita kung may mali. Kaya talagang binibless ka ng Panginoon. Thank Kasi you, yung mga thank you. nagpapakataas ibinababa at yung mga nagpapakababa ay tinataas talaga ng Panginoon. Tsaka nung nakuha ko yung posisyon na ganito is, ang hiniling ko din naman na siyempre pangarap din naman ng mga kusinero yan na may magkamerong na mataas na posisyon. Pero yung sa akin, ang sabi ko, gagamitin ko ng maayos hanggat kaya ko. Pero kung halimbawa na alam kong yung isang tao nakakasama na sa team, gagamitin ko pa rin yung kapangyarihan ko as a amo para ma-correct yung tama. When overall, lahat ng experience ko as a head is, ang lagi ko sinasabi sana, kainin nyo, alamin nyo, aralin nyo kung ano yung mga tinuturo ko sa inyo. Hindi ko naman nahahawakan tong posisyon nito for a long time or long term eh. So, Chef Ang, from dishwasher, now na head chef ka na, so ang dami mong promotions, right? Okay, Paano mo nagawa yun? yung pagiging dishwasher ko is ibang company yon, yung syempre pagdating ko dito. Tapos siguro ikwento ko muna yung kung paano ako pumasok ng kitchen eh, kasi doon din nag-start eh. Unang trabaho ko kasi is sa Dubai Marina. Doon ako. Tapos nakatira pa ako sa tita ko sa International City. Layo. Paano yun? Tapos commute lang syempre. Tapos ang malupit nun, dala kong cellphone, yung syempre walang camera. Yung parang 3310 lang ata yun. Pero mayroon namang kahit pa paano may earphone yun. Kasi 2000 may radyo ano yun. to, di ba? 2011. Oo. So, yun. So, doon ako nagsimula. No, so, syempre, first day of work, sa Dubai Marina ako na-assign. Ikot ako, ang layo.
'di ba babas ka muna, baba ako ng city center, tapos metro papuntang Dubai DMCC. Marina, oo. Oo. So, unang araw ko sabi niya, sabi nung may kasama ko, may mga Pilipino naman. Actually, Ilonggo ata yung nakasama ko. Sabi niya, "Ang, Mark ba o ang tawag sa'kin?" So, sabi niya, "Ang, dito ka sa kitchen," sabi niya. Hindi ko pa alam kung anong gagawin. "Hindi, mag-salad ka muna, mag-salad ka," sabi niya. Sige, salad muna ako, 'di ka salad. Tapos yung in charge, sabi niya sa'kin, "Bakit nandiyan ka?" Sabi niya, "Dito ako pinatulong, eh." Sabi ko, siyempre nag-i-English pa, barok pa tayo mag-English nun. So, 'di di sabi niya, "Do'n ka sa dishwash." So, siyempre alam ko naman 'di ko sundin. Mm. 'Di pasok ako sa dishwash, huhugas ako maraming plato. Tapos yung isang kasama ko, actually parang ka-level ko siya kasi hindi naman siya matagal na siya sa company pero parang hindi siya umangat. Kasi nga hindi naman iba yung kitchen na ginagalawan nila, eh. Mm. So, sabi nila sa akin, "Bakit nandiyan ka?" Kasi sabi niya, "Mag-roll ka dito, busy na." Mag-roll daw ako ng maki. Mm. So, Japanese pa rin naman yun. Okay. So, pinag-roll ako, pinatulong ako, babae yun kasama ko, siya yung nag-roll dun tapos tinuturuan niya ako mag-roll. Hindi ko talaga alam. Hindi nag-roll, sinigawan ako ng in charge. So, Bakit nandyan sabi, ka? "Bakit na naman nandiyan ka?" Sabi sa akin. Ang kulit mo. Oo. Di ba sabi ko tunay. sa'yo doon ka sa Oo, maghugas ka. hindi ko na alam kung sisunod. Sabi ko, isip-isip ko, sabi ko, "Kakilala lang kita, bakit pinapahamak mo ba ako o talagang kailangan niyo ako sa kusina?" Tapos first time in my life dun ako nakarinig ng talaga, ng mura. Mura. Sabi niya, "Umalis ka sa harap ko. Pumunta ka dun ka na parang pakiramdam ko dun ka nababagay, eh." Hindi ako minumura ng magulang ko tapos dito mumurahin ako. 'Di pasok ako dun ulit sa sabi ko, "Tama ba yung pinasok ko dito? Unang trabaho ko dito sa Dubai." Okay, diretso 'no. First day ko 'yon, first day ko. So, parang ang 10 hours 'yun, 'di ba? Ang normal ang shift ng isang shift dito, 'di ba? So, 10 hours pagkatapos ng duty ko. Meron namang hindi, tama, nag-metro uli ako nun pauwi. Kasi parang morning shift lang ata ako nun 'no, mid shift. So, may metro pa nun, uwi ako. Tapos sinundo na lang ako ng tita ko, doon mismo sa kasi may kotse sila. So, sinundo ako, uwi kami ng International City uli. Sinundo ka dun sa dulo ng metro? Sa dulo or sa di ko na masyado matandaan pero sa parang Arsilia ba? Burjuman or City Okay. Center siguro kasi yun lang alam ko na puntahan. Mm. So, inuwi, yung kinabukasan, 'di ba? Siyempre nakauwi na, kinabukasan, yung buong kamay ko namamanhid, hindi ko na maiangat. Iyak ako nun. Ano ba yun? Mano-mano yung paghuhugas? Wala pa yung banlaw, dishwasher tapos na. meron. Namamanhid yung arms mo dahil sa paghugas? Oo. Grabe. Talagang hindi ko siya maiangat, para kung first time ko rin na maramdaman na sabi ko, "Ganito ba magtrabaho dito? Never ko na naramdaman 'to sa Pilipinas." Yung talagang para kang straight na straight, di mo maiangat. Oo. Oo, sabi ko sa sarili ko, di pinilit kong hawakan yung cellphone ko nun. Tinawagan ko yung utol ko, si kuya, kasi siya yung nagdala sa'kin dito, eh. Tinawagan ko yun, sabi ko, "Kuya, parang di ko na kayang ituloy ito, ayoko na mag-sales na lang ako." Sabi ko sa kanya, "Hindi ko talaga kaya." Sabi, "Bakit? Anong nangyari?" Pinag-dishwash ako dun. Talagang ang dami kong hinugasan, ilang oras ako naghuhugas dun. Di ko maigalaw yung kamay ko, para ako lalagnatin, sabi ko. Pag naghugas ba dun, talagang dire-diretso yun Dire-diretso pagka kasi, oo, para siyang Japanese fast food, eh. So, ang bilis ng rotation ng niya. So, So, napagod ka, hindi ka pwedeng mag-break. Teka, break muna, pagod na ako. ang break lang dun is kain lang. Grabe. Tapos di sabi nung sa'kin, so dun pa lang may tumatak sa'kin yung sinabi sa'kin ng utol ko. Sabi ko, "Babalik ka na lang ba sa Pilipinas? Isusuko mo na lahat? Ikaw," sabi niya sa'kin, "Ikaw mamili ka kung tutuloy mo." Iyak ako nun. Sabi ko, "O sige kuya, pipilitin ko." Ibaba ko yung telepono, bangon ako, wala talaga, talagang kaya, eh, pinilit kong bumangon. Tapos yun, dun na nagdire-diretso yung sa trabaho ko dun sa company na yun. So, dun na rin ako natuto gumalaw, tumibay yung katawan, lalo na sa kitchen, kasi para kang sundalo dun, eh. So, Patayan, oo, so medyo namanhid na, nakakasabay na tayo ng konti, salad. Actually, hindi muna ako sushi, eh. Dun sa company ko na yun is naging hot section din ako. So, nagluluto ako, Hot section. nagsasalad, tapos hindi pa ako nakakahawak ng mga sushi.
So, yung mga nandiyan pala sa kitchen malalakas ang braso niyan, yung arms sa paghuhugas? Oo. Akala ko Gano'n. yung mga payat-payatin lang din, payat din ako nun. Kasi ano 'to, kung 15 years ago batang-bata ka pa, Mm. early Oo. 20s gano'n. Oo. Ilang taon ka na nun? 22. Oo, Tama ba? 22? batang-bata pa 'no? 22, 21, parang ganun. Tas siyempre mas payat ka siguro nun? Mga siguro 50 kg. Grabe ano, payat mo nun. Oo, Parang medyo gano'n. nagkalaman na yan. Mm. Ang ganda na yung So, katawan ni paano ba? Dun din 'di ba ako nakarinig ng mura. So, Mm. may pumalit na nun, buti umalis na siya, baka siya paalisin ko, Hindi, sa sobrang sama ng loob ko, actually sa sobrang sama ng loob ko, kinalimutan ko pati mukha niya, pati pangalan. Gaano katagal kayo nagsama? Few months din, pero tapos may pumalit dun is, babae na Mas in okay na charge. yung treatment. babae. Strikta, ang taray. Pero okay din siya. Mm. Okay din siya kasi madami din ako natutunan sa kanya. Tapos yung pangatlo dun na pumalit na in charge, nandun pa rin Pilipino naman, which is andito pa rin ata siya sa Dubai, oo. Tapos sabi niya sa akin, dun din ako nakarinig ng unang papuri ko as a kusinero. Mm. Sabi niya, "Ang galing mo, keep it up. Hindi ko akalain na kakayanin mo yung busy ng solo ka lang." From doon sa dishwasher, paano mo makukuha yung promotion? Paano ka na-promote hanggang sa naging head chef? Ano yung Okay. ginawa mo? So, hanggang dun lang kasi yung level ko dun sa company na yun, Tas So, lumipat nag-resign ka na. ako. Okay. So, siyempre andun yung to the rescue yung kuya ko. So, yung kuya ko dun sa pinagtatrabahuhan ko ngayon is siya din yung pioneer din. So, pinasok niya ako dun. Okay. Dun sa Dun na Dito nag-start sa dun work na mo nag- ngayon. dun siya din yung nagpasok sa akin. Nasaan So, si kuya mo ngayon? Nandito rin sa Dubai. I mean, nasaan siyang Company. work company? Ganun din. Nasa Japanese cuisine pero sa ibang Magkaibang. company. Ibang company Magkaibang na ngayon. company. Oo. Umalis na siya sa Oo. tas ikaw ang naiwan. Tapos doon na nagsimula, 'di ba sabi ko wala akong alam sa sushi. Umalis naman ako doon, wala pa rin akong alam sushi. So dito na ako natuto. Pero yung flow na siyempre ang naging posisyon ko dito as a commie 2, parang prep ka lang. So pero nagmamakina ako, nagro-roll na ako noon. So day by day sabi ko, parang namamanhid na naman Kasi kamay nang gumagalaw, iba naman yung nagluluto ka ng ganyan, nagsasalad ka iba Yun naman puro daliri nagro-roll ka Sabi ko parang nagkaka-muscle yung mga buto-buto ko Mga daliri mo Oo, tapos nagkaka-muscle. mga kasamahan ko dalawa lang kami nun. Sabi ko sinalang agad ako sa bakbakan, ay busy. Sabi ko, ay paano kaya ito? Di rat-rat. Tapos okay, moving forward, siguro meron kami 6 months probation para maging full-fledged ka na talaga na doon ka na talaga. So may 6 months kami doon. So after that, yung 6 months, nakaya ko yung kasi para sa amin sa sushi kasi, may mga chopping board yan may designation yan para sa hilaw, sa raw, sa pas, yung pagpe-plating, tapos meron kang cook. So, dun muna ako sa cook kasi yun yung pinaka-basic. So, dun. Tapos after that, 6 months, nakuha ko na yung pinakang main na chopping board para sa pagpe-plating na. So, Okay. pagkatapos nun, after 6 months, siguro ilang months lang uli, 7 months, 6 months, pasado ako, naka-receive ako ng paper ng certificate. Tapos, after 7 months or 8 months, nakakuha na ako ng Commie 1 promotion. Teka, chef, anong certificate yun? Paano mo nakukuha yun? Yung certificate na yun is, yung pasado ka ng probation. Okay. Kasi pwede kang tanggalin Pag hindi ko pumasa, after 6 months, ang pangit ang performance mo sa kitchen na yun, pwede kang tanggalin. Siguro 1 year, tapos nakuha ko yung first promotion ko. Okay. Anong promotion yun? Commie 1 na. Kasi Commie 2, pinakamababa. Commie 1, yun yung sumunod na. Pero Commie ka pa rin. Parang ganun ka pa rin. Tapos every year, naging demi ako. Nakukuha ko na ng every year yung promotion. Every year? So, may... Demi, tapos naging chef de party. Yun, yung chef de party, medyo nagka-problema ako doon. Nagkaroon ba ng issue? Kapag, alam mo na, kapag mga promotion. Okay. Linawin ko lang Yung mga pala nakasama ko sa doon nagbago yung isip ko, yung paningin ko sa kanila. Kasi sila yung tumulong sa akin ma-promote. Kasi okay. tinuturuan nila ako ng maayos. Tapos, syempre, meron niyang tinatanong ng head chef, ng hepe, na, kumusta ang performance nito? Okay ba sa inyo? Tapos, puro positive din na nakukuha ko sa mga... Doon mo na-realize na it's not about nationality. Na hindi ibig sabihin nakaranas ka ng hindi maganda sa isang lahi, sa isang trabaho mo or sa isang senaryo ng buhay mo,
gano'n na lahat sila rin ano, maaaring Naman, maganda naman. naman sa kabila. So, dun din ako na-motivate ba na, ang sarap niyo palang kasama. Oo. Mm. Tapos yun, meron din ako nakakasabay na mga Pilipino din na siyempre may pabida-bida, 'di ba? Ah, Meron din 'yan, 'di mawawalan 'yan. Lahat ng departamento, lahat ng trabaho merong ganyan. Totoo. So, naka-experience din ako niyan. yan. Kaya natin 'to pinag-uusapan, Franz, Mm. kasi ano, yung mga tao na nag-a-aspire na mag-abroad, Mm. makakakita sila na lalo na siguro yung mga graduate ng culinary. So, Mm. makikita nila na ganito yung trabaho abroad. Mm. Meron silang natututunan sa mga eksperyensado, ilang years? 14, 13 years Oo. sa culinary. So, doon pa lang, siyempre doon continue tayo, 'di ba? Nagkakaproblema tayo sa may sabi nila sa akin, kaya naman napo-promote ka, nasipsip ka eh. May mga ganun. Ay sa akin binibigay. Tinatrabaho ko lang. Kumbaga kasi sa akin yung promotion, hindi ko, syempre mahalaga yan sa tao na ma-promote ka kasi achievement mo yan. Patunay yan na ano ka, hardworking ka kasi minamahal mo yung trabaho mo. 'Di ba? So sa akin tinanggap ko. So through promotion, ang talagang hindi ako nakatingin doon. Ang tinitingnan ko lang is kung ano yung matututunan ko. Okay. So yung tapos noon, after that, dire-diretso. Ang nangyari, yung pag alam ko na yung isang bagay para doon sa posisyon na yon, alam ko na kung paano galawin bago nila ibigay yung promotion. So doon na nagsimula. Aral ko na. Kasi sabi niya, sige, ikaw gumawa niyan. Sige, pagdating sa paperwork, sige, mag-ordering ka. Ay, inaaral ko. Teka, linawin natin. Paano ibig mong sabihin na inaaral mo? Nagte-training ka ba or Actually, yung training ko is everyday. Tinuturo ko din sa staff ko to. Hindi ako papayag sa isang araw na wala akong matututunan kahit isang bagay lang. So, yun na yung way of training ko para sa sarili ko. parang nag-aalat ka na extra time to learn new skills? Ang ganda na, no? Parang ako, wala akong natututunan minsan maghapon eh. Minsan 1 week na, yung pa rin yung alam ko. Dapat everyday, no? Yun Magandang This is one thing, binigyan no? ko siya ng limit yung sarili ko na hindi ako makakatulog pag wala akong natutunan na isang bagay. Halimbawa, magbabalat ka lang ng hipon. Ay hindi ko pa alam kung paano. Siyempre, malay mo may technique pala doon kung paano magbalat ng hipon na hilaw. So, yun, skills na sa akin yun. Pag alam ko na siya gawin, yung standard, kung paano siya, yung procedure niya, kung paano ko na. So, pag alam ko na yan, nakalista na yan sa akin. So, sa ibang araw, dapat iba naman. Iba naman. Tapos, doon ko na improve yung speed. Paano ibig sabihin na kalista, may listahan ka talaga? Meron din kami. Nung panahon ko na natanggap ako sa trabaho ko, meron din kaming exam nun eh. May papel ko ano natutunan mo. So, in-house lang yun. In-house. Ano yun? Parang may mga checklist kayo na... Meron din kami checklist. Tapos, every month, meron kaming exam sa department namin. Nung panahon pa yun syempre, yung petsa na ngayon, iba na yung generation ngayon. Nasabi mo kanina, yung natapos mo is public admin. Nagamit mo naman siya ngayon sa trabaho mo? Na-apply mo? Oo, Talaga? feeling ko talaga, oo. Kasi, di ba, ang public ad is public service. So, ginawa ko na lang siyang service, pero walang public. In what way mo na siya nagamit? Pakikisama. Number 1 sa akin, character. Kung ano yung magiging character ko, yun yung titingnan sa akin eh. So, importante din yun. Kung halimbawa, stricto ka, districto ka. So, ang ginawa ko na lang sa sarili ko is, naging ako. Kung ano man yung character ko, Pakatotoo ka lang. nagpakatotoo ko, tapos dinagdagan ko lang ng skills kung ano yung meron akong skills ngayon at knowledge. So, Ayan. pinagsama ko lang siya. Talagang hindi mo masasabi kung ano yung magiging destination mo sa unang trabaho mo sa abroad, no? Oo, kasi ako hindi ko alam kahit sa 120% o kahit 200 o 150 o 1,000%, wala talaga sa utak ko yung maging head chef eh. Never mo naisip yun na Wala, maging ang gusto ko lang may matutunan ako. At meron akong maiipon na makakatulong sa pamilya ko. Chef, may tanong ako. Mm. May time ba or point sa buhay mo na parang gusto mong umuwi ng Pinas? Marami. Sobrang dami. Alam mo ang pumipigil sa akin? Sa ngayon, pumipigil sa akin yung pamilya ko eh. Kasi ang hirap eh. Lalo na't may anak ako. Lumalaki siya. So, ang hirap na, hindi pa nagka-college yan, suko ka na. Kaya minsan, nagpapatibay din sa akin. Sabi ko, patapusin ko lang to ng elementary, pasok ko na sa trabaho ko eh. Para may Tuturuan mo na makatulong. mag-roll ng mga Oo. sushi.
Bakit ko, JT mo muna si NC. So para mapadali yung pag-uwi ng Pilipinas kasi talagang mahirap, problema, hindi naman naubos yung problema ng tao, 'di ba? So araw-araw may problema, may bago, may matapos ka man, may darating na bago. Ah. Dire-diretso lang naman 'yan eh. So depende na lang kung hihintuan mo yung problema. Susuko ka. Oo. Huwag mong tambayan. Wag mong tama 'yan, oo, 'di ba? Daanan Daanan mo mo lang, Mm. tapakan mo tapos Ah. layas, oh, 'di So ba? masasabi mo mas mas tumibay ka sa buhay nung nagkaanak ka. Mas nakatulong yun sa pag-a-abroad mo na Oo, meron kang sobra. inspirasyon kaysa Naman. nung wala. Mm. Oo, kasi minsan naisip ko nung siyempre mag-girlfriend pa lang kami ni misis. Sabi ko, kailan kaya ako makakatikim ng magandang sahod din para hindi na ako mag-abroad. Ah. So, ang tagal ko nang iniisip hanggang ngayon, hindi ko pa magawa eh. Di ba? Correct me if I'm wrong, pero lahat halos ng mga kabayan natin, di ba? Ganyan din iniisip. Mag for good, pero hindi pa nila kaya. Di ba? Chef Ang, sa mga kabataan na nanonood sa atin, ano ang maia-advise mo sa kanila or anong pipiliin mo? Diploma or diskarte? So, yun, para sa akin, both eh. Kasi unang-una sa lahat, diploma, kaninong pangarap yan? Unang-unang tanong, di ba magulang natin? So, kailangan mong i-achieve yun para sa magulang natin. Yung diskarte, ano na yan, sa huli na. Kasi yung, halimbawa, nakapagtapos ka, so magiging proud sa'yo yung magulang mo kasi yun lang yung karamihan sa mga magulang, yun lang kaya nilang ipamana. Diba? So, kailangan mong gampanan yon as a anak, diba? So, yun, diploma, yung papel na yan, magagamit mo din yan. Pero hindi mismong papel, magagamit mo yan, yung karanasan mo sa school, yung edukasyon mo, paano ba, GMRC ba? Di ba? Merong ganon, di ba? So, kailangan, inaaral yan sa school eh. Doon nagsisimula din yan eh. So, kailangan mo yon. And then after that, yung diskarte is ma-apply mo yan pag nag-work ka na. May makukuha ka sa edukasyon, sa pag-aaral na magagamit mo sa buhay. Meron ka rin namang makukuha sa diskarte. Oo. So, di ba meron din, may joke din na sinasabi sa akin mga tropa eh, na kung saan ka graduate kasi yung mga ibang katrabaho tinimbestigahan pati yung buong pagkatao mo isang ka, di ba? Ang sinasabi nila, pre, saan ka nagtapos? Nakapagtapos ka ba? Anong tinapos mo? Ganyan nga. Siyempre, sasabihin mo sa'yo, ikaw, saan ka graduate? Sa UE. Sabi nila UE. University of Experience daw. University So, of the ibig East. sabihin, hindi ko na lang tinanong, no, meron ba nun? So, ko na lang is, okay, so siguro itong tao na to hindi nakapagtapos. Pero, lumaban. Diskarte pinairan. Diskarte. So, kung wala kang edukasyon, talagang sa... Diskarte. Kasi foundation mo yan eh. Magiging foundation mo yan. Madadala mo yan. Di ba nga yung ibang bata, nakasaalang-alang sa social media. So, yung sa atin naman, di ba, ang nakasalang-alang dun is mga touching, di ba, piko. Yun lang naman, di ba? Wala pa naman tayo, computer games lang natin dyan is yung family computer. Pero ngayon iba na kasi may makita lang sila sa social media na kung ano-ano, pwede nilang gayahin. At pwede naman pala yan eh. Di ba, tulad niyan, parang ayaw na nilang magtrabaho. Di ba? So, dun papalo naman yung pagbablog na lang. Yun na lang. Sabi niya, anong gusto mong trabaho? Yung mga bata ngayon, mga ibang, yung young generation. Sabi nila, anong gusto mo? Vlogger. Di ba? Sabi ko, baka podcaster. Pwede. Bakit hindi? Malay mo, may nanonood dito sa atin, di ba, na ang gusto nila, ay, gusto ko ganyan, nag-i-interview lang. Malay mo, di ba? Hindi mo naman masasabi, tulad ng sa kwento, is hindi mo naman masasabi kung anong magiging, nasa iyo yun. Yung sa future mo, nasa iyo yun. Ikaw ang gagawa mismo. Katulad mo, chef, no? Kasi yung iba magtatanong, at mag-iisip, mag-a-assume siguro na, head chef yung si Sir Marcos, si Chef Mark. So, graduate siya ng culinary. Magugulat sila, graduate ng public ad. Di ba? Tapos nga, may narinig nga ako sa atin, narinig ba, nabalitaan, sabi niya, hindi ka magiging ganyang posisyon pag wala kang, hindi ka culinary graduate. Sa Pilipinas, sabi daw Sa Pilipinas. Oo. Kailangan may culinary graduate ka, may papel ka, graduate ka ng ganyan para makuha mo yung gantong posisyon. Pero dito, iba. Hindi ko nga naging passion yung pagluluto eh. Sabi nga nung tatay ko sa akin, nung umalis ng Pilipinas yan, hindi marunong magsaing. Ngayon, kusinero na. Nagsusushi siya. So, ibig sabihin, chef, paano mo masasabi yung kung may mga nanonood ng mga kabataan dito,
or culinary, gaano kaganda yung binibigay na oportunidad para sa mga gustong pumasok sa culinary dito sa abroad? Okay. So sa nakikita ko, kasi ang pagluluto is everyday life. Kahit nasa bahay ka lang nagluluto pa, kusinero ka na rin. Padre de pamilya ka, kusinero ka. Kahit kusinera, yung mga moms natin dyan, mga momshi, di ba? So, kusinera sila. So, ibig ko sabihin dito is, yung di sa posisyon, sa career na ganito, is kahit sa pagtanda mo, is madadala mo. Kahit retiro ka na as a head chef, kung ano man, executive chef ka, madadala mo yan sa pamamahay nyo. Kasi, bakit? Kahit tumanda ka, hindi naman magagawa ng AI yan eh. Yun na lang eh. Hindi pwede magluto yung AI. Oo. Sabi ko nga, kailan kaya ako makakapag-work from home nito? Work from home na chef. Oo, na chef, di ba? Kung ngayon ay may mga nanonood na gusto maabot yung naabot mo sa larangan ng culinary, ano yung ma-advise mo sa kanila? Ano one thing na pwede mong i-advise sa kanila? Kailangan pa rin nila mag-aral. Mag-aral. Skills, hindi na nakikita sa mata yan. Kailangan mong gawin. Anong aral ba to? Yung self-study lang o ano? Self-study, ang masasabi ko kasi sa self-study, pag nag-YouTube ka, alam mo na eh. Hindi. Okay. Dapat maranasan mo, humawak ka ng kutsilyo, hiwain mo. Yun. Aralin mong ingredients, tikman mo kung anong ginagawa mo, at dun mo malalaman yung sagot. Chef, ang mare-recommend mo ba na maghanap sila ng mentor nila na magtuturo or maggagabay? Mas maganda, oo. Kasi kaya nga nasabi nilang mentor kasi may experience na sila eh. So alam nila yung ginagawa nila. Kung may i-advise ka sa younger self mo, Chef Ang. Maging dancer ka na lang uli. Charot lang. Pero hindi. Nagsasayaw ka talaga. Nagsasayaw din ako dati nung panahon na yun. Sample. Diba, Next time na. baka nakalaban Sa mo part sila Jomar noon sa mga dance. Hindi, yan mga sikat din yung mga panahon ng mga ano pa yan, ng mga Philippine All-Star yan, mga iniidolo ko yan. So, ayun, sa younger self ko, sabi ko, believe in God, always. Okay, amen. Trust the process, and trust yourself. Kasi, syempre, madami upside down yung magiging experience natin, di ba? Kanya-kanya tayo ng experience. Ang isa din na tutunan ko para sa sarili ko, is magtiwala sa sarili ko kahit hindi na sa ibang tao. Okay, hindi ko naman sinasabi huwag kayo magtiwala sa partner nyo, sa asawa nyo, sa ganito. Pero ang lagi kong bilin is sana hindi ako mawalan ng tiwala sa sarili ko. Confidence, self-confidence. Kasi wala namang ibang maniniwala sa iyo eh. Ang unang-una maniniwala sa iyo si God, di ba? Pangalawa, sarili mo. Di ba? Sino ba ang unang mauuna, di ba? So kayong dalawa lang nag-uugnayan eh. Tapos tsaka mo na lang i-express yung sarili mo ulit at bumangon ka. Ang hirap kasi magtagumpay nang wasak yung self-confidence mo. So, magtiwala ka sa sarili mo. And then, again, trust the process. Tapos, go with the flow. At pagtibayan mo pa. Thank you, Chef Ang, sa pag-share ng life stories Thank mo you, and din. sa pag-share sa amin ng mga lessons sa mga viewers. Let's go sa last segment, which is rapid fire. Nakakaba naman. Mabilis lang to. Hindi ka kailangan mag-isip. Hindi, tapos na. Mabilis eh. Mabilis lang. Okay, game. So, city or province? Province. Save or spend? Spend. Call or text? Call. UAE or Philippines? Philippines. Early bird or night out? Early bird. Karak or coffee? Karak. Dubai Mall o Outlet Mall? Outlet Mall. Dubai Marina or Old Dubai? Dubai Marina. Dubai Marina. Yun lang. Thank Thank you. you so much. Thank you. Ayan. Tama ba yung sinagot ko lahat? Meron kaming Yes. gift token of Para Token of tayo nagkikwentuhan appreciation. dito. pasasalamat. Nice. Thank you so much. Nice. Yan. Thank you. Sana mas marami pa tayong kayo na ma-interview and then makapag-share ng story. Thank you for being our first, Thank you so our much. very Thank first you. special guest sa aming podcast. Sa school, hindi ako nagkakamero ng ganito. Dito lang. Tunay. Thank you. May paganto pala. Thank you. Okay. Salamat. Thank you.
Sige,